If you are an aspiring Filipino call center agent, I highly recommend for you to watch this video. Magchichikahan lang tayo today. I-share ko sa inyo yung mga expectations ko before sa BPO or sa mga call center agents nung wala pa akong experience versus yung reality na meron nung actual na akong nag-work as a call center agent. So, if this sounds like your cup of tea, make sure to watch it until the end. Let's begin. Nagkaroon ako ng first understanding about BPO or call center way back when I was in high school. So, third year high school yun. Ngayon ay grade 9 na ang tawag doon. Pero dati, third year high school kami. Yun yung tawag doon. Meron akong kaklase at that time na sobrang galing niya mag-English. Tapos yung pronunciation niya as in perfect talaga. Ngayon nga ay isa na siyang high school English teacher. So, na-prove yun na magaling talaga siya sa English. And napansin yun ng teacher ko at that time. Sabi sa kanya nung teacher ko, ikaw, Joy, puwedeng-puwede kang maging call center agent kasi ang ganda ng boses mo. So, yung expectation ko at that time is that yung mga call center agents dapat magaganda yung boses, dapat perfect yung English nila, as in tama yung grammar, like as in magaling talaga mag-English, yung parang DJ or disc jockey sa radyo, yung mga gano'n, yung mga announcer, yung tipong ang gaganda talaga ng mga boses nila. Gano'n yung expectation ko back then kapag mag-a-apply ka as a call center agent. So, yung idea ng pagiging call center agent ay parang brinash off ko na talaga siya sa head ko kasi apparently hindi naman talaga ako kagalingan sa English at hanggang ngayon din naman hindi pa rin naman talaga ako kagalingan and hindi naman perfect yung grammar ko. Maraming beses na ako nagkaroon ng mga grammar lapses and etc. But then, nung nag-apply na ako as a call center agent, the reality is, pwede ka pa rin naman palang mag-work as a call center agent kahit hindi mala DJ yung boses mo, kahit na hindi perfect yung grammar mo, kahit na hindi matinis yung boses mo. Isa lang 'to sa mga, proof na mas maigi talagang i-try para malaman kaysa sa marinig lang natin sa kapwa natin. Kasi ako dati, since teacher yung nagsabi nun, naniwala talaga ako na para maging call center agent ka, kailangan maganda yung boses mo. So, di naman talaga necessarily lahat ng call center agents ay maganda yung boses, 'di ba? Yung iba, sakto lang, char, kagaya ng boses ko. Pangalawang expectation na tayo. Expectation ko dati ay malaki ang pasahod sa call center. Hanggang ngayon, karamihan sa mga tao siguro kung tatanungin mo, iisipin nila na malaki yung sahod sa BPO. And knowing back then, wala rin akong idea talaga kung magkano yung offer sa mga BPO. Ang expectation ko is that malaki talaga yung bigayan, etc. Pero when I applied sa first ever job ko sa BPO, guess what kung magkano yung offer sa akin? Hindi kayo maniniwala. It's 14,500 pesos per month. And at that time, I think that's above the minimum wage na. Pero still, kung sa panahon na 'to ngayon, maliit siya, 'di ba, or mababa siya. Pero siyempre meron din namang mga accounts or yeah, may mga accounts din naman na matataas talaga yung offer, lalong-lalo na kapagka may experience ka na. Pero sa mga entry level, medyo maliit lang talaga yung offer, pero mas malaki na siya kumpara sa average or typical na salary kapag nagwo-work ka sa government tapos hindi ka licensed or contractual ka lang, gano'n. Kaya yun yung biggest, trap, I think, mga biggest mistake ng ibang nag-aakala na malaki ang sahod ng mga call center agents. Kasi ang thinking ng karamihan is that yung accounts natin ay international. So, ibig sabihin dollar yung kinikita. May mga gano'n nagsasabi 'no, pero hindi naman kasi converted na sa Philippine peso yung kinikita natin. For example, back then sa VXI nag-increase ng konti yung sahod ko. It went up to 20,000 pesos per month excluding yung, incentives, tapos yung mga night differential et cetera. So let's say 1,000 pesos per day yun. So divide mo siya by 8, it's 125 pesos per hour. So kung iko-convert mo yan into dollar, parang yung dollar rate mo lang is $2.19 per hour. Samantalang sa US kung ikukumpara mo, yung wage pala doon is nasa $17 yung like median range ng salary, and that is per hour ha, hindi yan per day. So, barat na barat talaga tayo dito sa Pilipinas kumpara dun sa US. Yun yung isa sa biggest expectation versus reality. Kaya ikaw kung newbie ka, then I suggest na 'wag mong taasan masyado expectations mo pagdating sa salary. Pero kung makahanap ka ng company na mataas yung offer, then good for you. Congratulations, hindi ka magagaya sa'kin na nag-start talaga sa pinakamababa.
Moving on na tayo sa pangatlong expectation. Yung expectation ko dati is that lahat ng call center agents ay panggabi ang pasok. Pero yung reality pala is meron naman palang mga day shift na tinatawag. Depende sa account. So usually kapag let's say Australian account o kaya naman UK-based yung account, most likely may pang morning dyan o kaya naman hapon hanggang gabi. So yun yung thinking ko at that time. Kaya na-shocked ako nung sa Concentrix ako kasi yung training namin ay umaga siya. So sabi ko, puwede palang mag-work ang mga call center agents ng umaga. Tapos nung na-endorse na kami sa prod, dun na kami nagpanggabi. Tapos may mga pasok talaga na pang morning, lalong-lalo na kapag yung company na napasukan mo ay nag-o-operate ng 24 hours a day, 7 days a week kasi gising sila or dapat may tao 24/7. Maganda rin kapagka pang-umaga yung shift mo kasi konti yung tumatawag, hindi kagaya sa gabi. Kasi 'di ba 'pag umaga dito sa Pilipinas ay gabi sa kanila. Ibig sabihin tulog yung mga, karamihan sa mga foreigners or Americans 'pag Philippine time tas umaga. Kaya mas skewing kapag gabi. Kaya ako dati mas gusto ko yung pang-umaga na shift. Although wala nga lang siyang night differential, so mas mababa yung kikitain mo kapag pang-umaga yung account mo. So isa 'yun sa mga expectations ko before, and the reality is hindi naman pala gano'n all the time. Okay, number 4 na expectation ko back then nung hindi pa ako call center agent is that madali lang ang trabaho ng isang call center agent kasi nakaupo lang, may kaharap na computer, tapos nagsasalita. Halos wala nang ginagamit na brain power, sabi ko pa nun sa sarili ko. Tapos nung nag-work na ako as a call center agent, hindi pala gano'n. Kasi gagamit ka talaga ng mga brain cells mo. Tapos kailangan multiple tools yung gagamitin mo. Kailangan marunong kang makinig ng maayos habang nagsasalita, habang nagta-type. So, multitasking at its finest talaga. And at the same time, may mga metrics kang kailangang ipasa. Hindi lang basta sa magko-calls ka, tapos na. So, dapat may sinusundan ka ring flow ng call. Otherwise, bagsak ka sa QA or quality analyst. Kaya may mga nagsasabi na sobrang dali lang daw ng pagiging call center agent, ganyan. Pero usually sinasabi yun ng mga taong wala pang experience sa BPO. Pero kapag na-experience nyo na, iba pala, mas madali pa yung ibang trabahong naranasan ko before kesa sa trabaho talaga ng pagiging isang call center agent. Kaya, yun, kung tingin mo madali siya, repetitive lang yung mga gawain, think twice kasi I think depende rin sa account. Kung napunta ka sa easy account, then good for you. Pero kapag napunta ka sa mga telco accounts or healthcare, then medyo mahirap yung mga accounts na yan. Number 5 na expectation ko back then is that yung BPO companies, yung isa sa mga pinaka-secure na way para magkaroon ka ng trabaho. And I believe na-prove naman siya dahil nung nagkaroon ng pandemic, yung mga BPO companies ay operating pa rin. Hindi kagaya ng ibang mga companies like let's say yung sa tourism industry, yung sa mga airlines, gano'n nagsara talaga sila completely ta's nawalan nga ng trabaho yung iba. Yung reality pala is that hindi rin pala super duper stable ng BPO kasi may mga cases na maaari ka rin matanggal sa trabaho mo lalong-lalo na kung may ginawa kang kasalanan kagaya ng pag-commit ng fraud, ng zero tolerance policy like pagpo-provide ng mga misleading information and etc. Hindi siya super duper stable. Unlike sa government, I think, na once nakapasok ka sa government, kahit may mali kang magawa, I think, hindi ka nila basta-basta tatanggalin. Tapos makakaabot ka talaga ng retirement. Like, let's say, 20s ka nag-start, tapos 60s, hanggang 60s, nandyan ka pa rin. Pero sa BPO, it could change, no? Pero kung sobrang loyal mo naman sa company at hindi na dissolve yung account ninyo, ay posible rin naman na umabot ka hanggang retirement. Pero I don't think na it happened all the time or it happens all the time. I think bihira lang mangyari yon. And that's everything lang. Sana meron kang natutunan sa video na to tungkol sa mga expectation versus reality natin. And actually, bitin tong video na to. So, kung gusto mo ng part 2, comment ka lang sa baba kasi marami pa talaga akong mga expectations and reality na gusto ko ring i-share sa'yo. So, comment mo lang yan sa baba. Like this video if you liked it. Subscribe to this channel if you haven't already. Comment your thoughts about this video below. I promise to read and reply to each of those comments. And I'll talk to you next time. Bye!